Ngayon ay pag-uusapan natin ang pinagmula ng isang brand ng mobile phones, ang Samsung. Paano nga ba ito nagsimula? At bakit patuloy pa rin itong nakikilala sa buong mundo? Sa panahon ngayon, mataas ang chance na ang una mong naging smartphone ay produkto ng kumpanyang Samsung. Kilala ang kumpanya sa kanilang epektibong innovation at high-quality products. Ngunit, sino nga ba ang taong naging dahilan nito? At paano nga ba nila narating ang tagumpay na mayroon sila? Si Lee Byung-chul ay pinakabata sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Kwon Jae Lim at Lee Chan-woo. Si Byung-chul ay anak ng mayamang pamilya sa Yangban na nagmamay-ari ng lupa malapit sa probinsya ng Yongxiang. Ang Yangban ay maikukumpara sa mayamang lupa sa Middle East, Europe, China at Japan. Ang pamilya ng Yangban ay isa sa mga Koreanong maharlika. Ipinanganak siya habang dumaranas sa matinding hamon ang Korea noong taong 1910. Ito ang mga panahong sinasakop ang bansa ng Japan. Nagtapos siya ng high school sa Seoul's Jung High School at lumipat sa Tokyo para ipagpatuloy ang post-secondary education sa Washita University. Ngunit hindi niya ito natapos dahil bumalik siya sa Korea sa hindi malamang dahilan. Subalit may ibang mga taong nagsasabi na siya ang nangalaga sa kanilang mga ari-arian. Nang mga panahong ito, nagsimula ng manakop ng husto ang mga Hapon at nagsimula na rin si Byung-chul na pumasok sa negosyo. Isang grocery trading company na pinangalanan niyang Samsung Trading Company ang naging negosyo niya. Ang pangalang Samsung ay nangangahulugang 3 stars. Ito ay base sa Korean cultural understanding ng constellation tungkol sa isang mabuting dragon na lumalaban sa masamang dragon. Sa pamamagitan ng Samsung Trading Company, si Byung-chul ay nakipagpalitan ng noodles kapalit ng produkto galing sa China. Nang magsimula ang World War II, nilipat niya ang headquarters sa Seoul taong 1947. Napilitan siyang umalis dahil nagsimula ang digmaan sa Korea at sinakop ng mga sundalo ang halos lahat ng parte ng Korea. Pumunta siya sa Busan kung saan nag-focus siya sa paggawa ng asukal o cheoljidang na sinundan naman ng cheolmojik noong taong 1954. Sa ngayon, ang cheoljidang ay ang nangungunang kumpanya ng pagkain sa Korea. Ito rin ang panahon kung kailan naging partner niya sa negosyo si Cho Hong-jae na responsable sa paghati ng Samsung brand sa iba't ibang klase ng produkto. Kaya naman, nahati ang kumpanya sa The Yosung Group, The Samsung Group, Hankook Tire, at iba pang mga kumpanya dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sa mga panahong ito, ang focus ng Samsung ay makatulong sa industriya ng Korea upang makabangon ang gobyerno ng bansa. Binili ng kumpanya ang 3 sa pinakamalaking bangko sa Korea noong taong 1950. Ito ay kasabay rin ng insurance provider, cement manufacturer, at fertilizer manufacturer. Noong 1960, bumili rin sila ng mga insurance firm, oil refinery, nylon manufacturer at department store. Taong 1969, nagsimula na silang magkaroon ng sektor ng electronics, kabilang ang Samsung Corning, Samsung Semiconductor and Telecommunications, Samsung Electromechanics at Samsung Electronic Devices. Nagbukas rin ng maraming oportunidad ang partnership ng Samsung at Sanyo para sa mga manufacturer ng televisions at microwaves. Nakagawa sila ng kauna-unahang black and white na telebisyon. Ito ay naging matagumpay dahil mas binili ito ng mga Koreanong mamimili kaysa sa gawa ng Japan. Gumawa rin sila ng colored television, refrigerator, electric desk calculator at air conditioner. Sa sumunod na 10 taon, nakagawa sila ng 5 milyong telebisyon noong taong 1978. Taong 1974, isa sa naging parte ng paggawa ng barko ang Samsung Electronics, America at Suwon R&D Center. Nang mga panahong ito, si Byung-chul ay isa sa mga matagumpay at pinakamayaman sa bansa. Siya rin ay naging chairman ng Federation of Korean Industries. Taong 1980, nagsimula silang gumawa ng telephone switchboards hanggang sa tuluyan silang nakagawa ng telephone at fax systems bago pa man makagawa ng mobile phones taong 1988. Nang taong 1987, pumanaw na si Lee Byung-chul. Pumalit sa kanyang pwesto si Lee Kun-hee bilang presidente ng Samsung. Nung una ay hindi pa nila malaman kung ano ang kahihinatnan ng negosyo dahil malakas ang kakumpetensya nito. Ito ang Motorola na kontrolado ang halos 60% ng Korea at 10% lamang ang kontrolado ng Samsung.
Noong 1995, matapos maipakita ang unang imbensyon ng cellphone, nagkaroon ng bagong plano ang negosyo na pinangunahan ng bagong presidente. Napagdesisyonan nilang mag-invest sa mga makabagong teknolohiya. Noong 21st century, ang Samsung technology ay lumago at nalampasan ang Sony na noon ay pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Ang kumpanya ay naging mas kilala rin. Ang mga produkto rin ito ang pinakagusto ng mga mamimili. Pinangunahan na rin ni Lee Kun-hee ang pag-invest sa paggawa ng smartphone. Ang Samsung Galaxy S, ang pinakaunang smartphone na nailabas noong June 2010. Nagustuhan rin ito ng publiko at nailabas sa mga balita at media. Marami ring nailabas na bagong produkto ang Samsung. Ang Samsung Galaxy Note Edge ay isang tagumpay dahil sa imbensyon nilang curved screen edges tulad ng Galaxy S8 at S9. Nagkaroon rin sila ng tablet na mayroong 8 megapixel camera, octa-core processor at 9.7-inch screen. Naglabas rin sila ng magagandang uri ng tablet simula Tab S2s at ang pinakahuli ay ang Galaxy Tab Active 3 na nailabas noong 2020. Naglabas rin sila ng natitiklop na cellphone, ang Samsung Galaxy Z Fold at Galaxy Z Fold 2. Malayo na ang narating ng kumpanya simula nang naglabas sila ng kauna-unahang cellphone noong taong 2010. Ngayon, ang Samsung ay pinamumunuan ni Lee Jae-jong dahil sa pagkamatay ng kanyang ama na si Lee Kun-hee. Kaya lang sa kasalukuyan, mayroong kinakaharap na problema ang kumpanya. Ito ay may kinalaman sa pagbagal ng performance ng mahigit 10,000 third-party applications ng Samsung phones, kabilang ang system apps, Google Apps, Instagram, TikTok, Netflix at Microsoft Office. Bumagal ito ng halos 56%. Dahil dito, ang kilalang benchmarking website na Geekbench ay hindi na tumuloy sa pagsuporta sa bagong labas na smartphones, kabilang na ang new Galaxy S22 series. Sinigurado naman ng presidente ng kumpanya na pag-uusapan nila ito at patuloy na makikinig sa mga mamimili para maiwasan ang mga ganitong issue. Ang patuloy na interes ng Samsung sa AI ay patunay lamang na patuloy silang gagawa ng mga hindi pangkaraniwang mga produkto. Ang Galaxy S8 ay mayroong built-in AI system na halos parehas ng Apple Siri. Ngayon, nakapokus sila sa mga benepisyo ng mga user at hindi lang sa cellphone na kanilang ginagawa. Patuloy nilang gagamitin ang AI sa mga susunod pa nilang produkto ngayong 2022. Plano ng Samsung na mag-invest ng $22 bilyong para sa kanilang pambihirang mga produkto. Tatanggap rin ang kumpanya ng 1,000 na mga dalubhasa sa siyensya mula sa iba't ibang parte ng mundo para sa kanilang research facilities. Inaasahang ang investments ng kumpanya sa mga darating na taon ay aabot sa $206 million. Ito ay pinaniniwala ang i-invest ng kumpanya pagsapit ng taong 2023. Upang manguna sila sa merkado, ang Samsung ay may planong gawin muli ang subok nilang paraan, ang pagbili ng iba't ibang kumpanya at mga startup. Ito ay upang lalo pang makasabay ang Samsung sa pag-advance ng ating teknolohiya. Kaangat, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Sa palagay mo ba ay patuloy pa ring tatangkilikin ng mga consumer ang kanilang mobile devices sa kabila ng naglalakihan nilang competitors? Minsan ka na rin bang nakagamit ng mobile devices ng Samsung? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.